Paano ko sabihin ko sa'yo na yung pinakamalaking hadlang sa paglago mo bilang tao ay hindi yung kawalan mo ng effort, kundi yung mismong pagmamadali mong maging successful? Totoo yan, kasi sa kultura natin ngayon parang lahat dapat mabilisan, di ba? Oo, sanay na sanay tayo sa quick fix eh. Isipin mo na lang, gusto natin ng 10-minute workout para magka-abs agad. Gusto natin ng madali ang solusyon sa mga problema sa relasyon. Tapos, kapag pinag-uusapan na yung malalim na pagbabago sa buhay, lalo na sa aspetong espiritual, nag-expect tayo na parang magic pill lang ito. Exactly. Parang gagawa ka ng isang desisyon, magkakaroon ka ng isang matinding emosyonal na sandali, tapos akala mo okay na lahat. Permanently mabait ka na. Nagigising ka kinabukasan tapos wala ka namang flaws. 'Di ba? Pero alam natin na hindi ganyan ang totoong buhay. Kaya ngayong araw, Marso 12, 2026, sisiridin natin yung manipis na linya sa pagitan ng peking pagbabago at yung totoong paglago. At ang gagamitin natin para sa masusing talakayang ito ay yung aklat na inilabas lang ngayong taon. Ito yung Called Out of Darkness to Light ni Chris R. Villases. Ang misyon ng pagsisiyasat nating ito ay himayin kung paano ba talaga nangyayari yung pangmatagalang pormasyon ng pagkatao natin. Para sa iyo na nakikinig, mag-make sense sana kung bakit minsan parang na-stalk tayo. Mahalaga yung ibigay natin yung konteksto ni Villases dito. Kasi hindi siya isang teologo na nakakulong lang sa akademya o sa isang kwarto nagbabasa buong maghapon. Oh, nasa ground siya, di ba? Exactly. Isa siyang missionary pastor sa Pilipinas at mahigit 25 taon na niyang itong ginagawa. Ibig sabihin, kaharap niya palagi yung mga totoong tao, mga taong nagsastruggle sa utang, sa addiction o yung may mga sirang pamilya. So nakikita niya talaga yung raw na realidad? Nakita niya mismo na yung isang emosyonal na conversion moment o yung sandaling parang tinanggap mo yung isang paniniwala ng buong puso, madalas na uuwi sa wala eh. Bumabalik at bumabalik sa dating gawe. Oo, kaya isinulat niya itong aklat, hindi bilang simpleng devotional lang. Isa itong formation manual. Sinusubukan itong sagutin yung malaking tanong na, ano ba ang gagawin mo kinabukasan, paggising mo, matapos mong magdesisyon na gusto mong magbago? At dyan talaga nagkakaproblema yung marami sa atin eh. Ang akala kasi natin, yung pagkamulat natin o yung aha moment natin, yun na yung finish line. Yun ang illusion. Nagsisimula yan sa awakening o pagkamulat, tapos papunta sa identity o pagkakakilanlan, susundan ng formation o formasyon, tapos papasok sa community, tutungo sa mission, hanggang umabot sa leadership. Grabe, ang haba pala ng proseso. Mahaba talaga. At ang nakakabahala na naobserbahan ni Villases, karamihan daw sa mga tao na stuck doon sa tinatawag niyang incomplete awakening. Incomplete awakening. Ibig sabihin, gising na, pero hindi pa buo. Paring ganun. Alam nilang may Diyos, alam nilang napatawad na sila sa mga kasalanan nila, pero kung titingnan mo yung buhay nila, puno pa rin sila ng insecurity, puno ng galit at pag-alinlangan sa araw-araw. Parang ganito yan eh. Para sa'yo na nakikinig, isipin mo na lang yung analogy ng isang sanggol na kakapanganak lang. Okay, sige. Parang pagmulat ng mata ng sanggol sa unang pagkakataon, 'di ba? Makakakita na siya ng liwanag. Naa-amaze na siya. Pero hindi naman ibig sabihin nun marunong na siya agad maglakad. O mabuhay ng mag-isa. Oo, hindi siya pwedeng tumakbo. Bakit ba kasi napakadaling ma-stuck sa unang yugtong ito? Bakit marami ang nananatiling spiritually uncertain? Nakaugat kasi yan sa kawalan ng malinaw na doktrina. At alam mo kapag narinig mo yung salitang doktrina, Parang nakakaantok.
Oo, parang masyadong akademiko o nakaka-intimidate. Pero sa totoo lang, ito yung pinaka-practical na bagay. Yung incomplete awakening, nangyayari yan kapag naramdaman mo lang yung emosyon ng pagbabago pero hindi mo naiintindihan yung mekanismo kung paano ito gumagana. Paanong mekanismo? Ipinapaliwanag kasi sa libro yung konseptong theological na union with Christ. Makikita ito sa aklat yang Efeso, pati na rin yung tinatawag na substitutionary atonement. Teka, wait. Medyo mabibigat na terms yan. Substitutionary atonement. Union with Christ. Paano ba natin i-digest yan? Kapag hindi mo ito naintindihan ng malalim, ang pananampalataya mo magiging performance-based. Ibig sabihin, yung relasyon mo sa Diyos at sa ibang tao nagiging parang corporate ladder. Na parang kailangan mong patunayan yung sarili mo palagi. Tama, susubukan mong patunayan yung halaga mo araw-araw. Pero in everyday terms, paano ba talaga binabago nitong mga konseptong ito? Yung taong gigising sa Lunes ng umaga, yung tipong papasok ka sa opisina, tapos takot na takot kang i-judge ng boss mo o i-cancel ng mga kaibigan mo. Sige, himayin natin yung mekanismo para mas malinaw sa listener natin. Yung atonement, yan yung pagbabayad ng utang. Tapos, yung substitutionary, ibig sabihin may pumalit sa'yo para magbayad nito. Okay, so may sumalo nung utang mo. Oo. Kaya kapag ginising ka sa Lunes ng umaga ng takot na baka ma-judge ka o bumagsak ka sa trabaho, nangyayari yun kasi ang tingin mo sa sarili mo nakadepende pa rin sa performance mo. Feeling mo kailangan mong maging perfecto para maging katanggap-tanggap. Exactly. Pero kung malinaw sa iyo yung doktrinang ito, na yung perpektong record ni Kristo ay inilipat na sa iyo, at ikaw ay kaisanan niya, yung union with Him, Magbabago yung buong mindset mo. magbabago yung buong operating system ng utak mo. Hindi ka napapasok sa opisina para patunayan na may kwenta ka. Papasok ka sa opisina nang alam mong may kwenta ka na. Grabe yun. Ibig sabihin, gagawin mo yung trabaho mo mula dun sa kasiguraduhang iyon. May kalayaan na imbes na takot. Nawawala yung bigat na kailangan mong i-hustle palagi yung sarili mong identity. At kapag wala yung malalim na pundasyon yun, para kang ang sanggol na pinipilit tumakbo sa marathon. Madidismaya ka lang talaga, magkakasugat-sugat ka. Mapapagod ka lang talaga ng sobra. Kaso eto yung iniisip ko. Kung ganyan kabagal at kalalim yung proseso ng pagbuo ng identity, bakit parang ang hirap panindigan nito sa araw-araw? Dito na papasok yung pangunahing kalaban natin yung atensyon natin sa modernong kultura natin. Yung ingay ng digital na mundo. Oo, dyan nagkakaroon ng matinding banggaan yung tinuturo ng aklat at yung sinasabi ng mundo. Tinatawag ito ni Villases na labanan sa pagitan ng visibility at vitality. Visibility at vitality? Anong pinagkaiba nun? Sa panahon kasi natin ngayon, visibility yung nagiging pera ng lipunan Gaano karami yung reach mo, ilan yung followers mo, nag-viral ba yung post mo. Kapag marami kang engagement, feeling ng tao matagumpay ka na. Pero yung vitality, tumutukoy yan sa mismong buhay at kalusugan ng kaluluwa mo. Nasusukat ito sa tibay ng karakter mo kapag walang nakatingin na kamera. At dahil nakadisenyo yung social media natin na bigyan tayo ng mabilisang dopamine hits, di ba? Nasasanay yung utak natin na hanap yung validation na yun. Yung mabilis at mababaw na validation, imbes na yung mabagal at malalim na pormasyon. Ipinakita sa libro na counter-example dito yung ginawa mismo ni Jesus sa aklat ni Marcos, na mas pinili niyang mag-focus sa 12 tao lang para sa malalim na pormasyon. Sa halip na i-entertain yung libu-libong tao. Oo. Teka, dito ako medyo napapaisip pa. Para sa iyo na nakikinig, baka naiisip mo rin to. Sa panahon ngayon ng AI at algorithms, kung saan mas madaling maabot ang libu-libong tao sa isang click lang, parang paatras yata na paliitin mo yung focus mo sa ilan. Naiintindihan ko yung point mo dyan. Di ba? Paano ka magkakaroon ng malaking kingdom impact or impluensya sa lipunan kung hindi mo i-game yung algorithm?
Bakit ka magtatago sa maliit na grupo? Nililinaw ng libro na hindi naman siya anti-technology. Mahusay na kasangkapan yung AI. Kaya nga nitong mag-translate ng Biblia sa daan-daang wika sa loob ng ilang segundo o gumawa ng content para umabot sa marami. Kaya mapapabilis talaga yung trabaho. Pero ipinapakita ni Villasis yung limitasyon nito sa pamamagitan ng konsepto niyang human-centered discipleship. Kasi yung makina kayang magpasa ng information, pero hindi nito kayang magpasa ng character. Oo nga, no? Wala siyang emosyon. Walang AI na may kakayahang magkaroon ng pastoral discernment. Yung tipong titignan ka sa mata at malalaman na kahit nangangiti ka, durug na durug ka pala sa loob. Hindi kayang samahan ng algorithm yung isang taong nagluluksa o nagdudurusa. Kapag pinili natin yung visibility over vitality, para tayong nakakabuo ng isang dambuhalang gusali na 2 pulgada lang yung pundasyon. Isang malakas na bagyo lang, guguho na agad. Kaya yung ininvest ni Jesus sa 12 tao, hindi yun naging mabagal, naging matibay ito. Yung impluensyang nakaugat sa malalim na relasyon, kayang tumagal ng libu-libong taon, kumpara sa viral post na bukas limot na. Kung iisipin mo yung dambuhalang gusali na sobrang nipis ng pundasyon, hindi talaga nakakapagtaka kung bakit ang daming nababurnout ngayon sa trabaho man o sa personal na buhay. Ubus na ubus talaga yung mga tao. Kasi kung pilit nating itinatayo yung sarili natin sa pamamagitan ng visibility at sariling lakas, magka-crash tayo. Ang ganda ng sagot ng aklat dito yung pagbabago ng ating operating system. Yung identity before influence at formation before function. At sa aklat ni 1 chapter 15, nabanggit doon yung analogy ng baging at sana, na dapat tayong manatili o abide kay Kristo para mamunga. Kasi kung putol ka sa puno, wala kang magagawa. Gagamit ako ng mas modernong analogy para ma-imagine mo na nakikinig sa atin ngayon. Isipin mo yung smartphone mo. Okay. Nagra-run ka ng 5 mabibigat na apps sabay-sabay. Nag-e-edit ka ng video, naglalaro ka ng game, tapos naka-on pa yung GPS mo, pero nasa 1% na lang yung battery mo. Naku, magpapatay-patay na yan. Di ba? Tapos sa alip na isaksak mo sa charger, ang ginagawa mo, pinapalo mo yung phone para gumana ng mabilis. Ganun tayo kapag burned out tayo Pilit nating pinamuhay yung sarili natin kahit wala na tayong koneksyon sa mismong power source natin. Napakatumpak. At ang akala kasi natin, yung pagkakapagod natin ay dahil lang sa kulang tayo sa time management. Pero ang totoo, kulang tayo sa koneksyon. Diyan papasok yung inaalok ng libro na Structured Grace. Nakabase ito sa Tito 2:11-12. Sinasabi na yung biyaya ng Diyos ang nagtuturo o nagsasanay sa atin na mamuhay ng matuwid. Mapapansin mo dyan, pinagsama yung salitang structure at grace. Madalas kasi natin silang paghiwalayin Ang akala natin kapag biyaya, dapat spontaneous lang, walang pilitan kung kailan mo lang maramdaman. Tapos pag may structure o disiplina naman, iniisip agad natin na legalism na yan. Parang pabigat na batas na nakakasakal. Oo, pero paano ba nagiging biyaya ang isang structure? Oo nga. Paano ba nagiging charger yung mga disiplinang ito para doon sa naubos nating battery? Sige, isipin mo yung pag-oobserva ng Sabbath. Yung sinadyang paglalaan na ng isang araw para tumigil sa pagtatrabaho at magpahinga. Sa kultura nating addict sa pagiging productive, ang tumigil ay parang isang kasalanan Pakiramdam mo mapag-iiwanan ka ng mundo, di ba? Pero kapag isinaalali mo yung sarili mo sa istruktura ng Sabbath, literal mong sinasana yung isip at katawan mo na hindi sa'yo nakasalalay ang pag-ikot ng mundo. Physical na pag-amin yun ng ating mga limitasyon. Pareho din sa pag-aayuno o fasting. Sinasanay mo yung katawan mo na hindi lahat ng gusto nito ay kailangan nitong makuha agad-agad. O kaya yung pagsailalim mo sa isang covenant community. Gaya nung ginawa sa mga Gawa chapter 2, no? Tama. Kung saan may mga taong may karapatang punahin ka kapag nagiging mayabang ka na at may sasalo sa iyo kapag nadapa ka. Parang trellis, ano? Oo, yung kahoy na balangkas sa ubasan. Kung walang treles, yung baging gagapang lang sa lupa, mabubulok sa putik,
Tapos, kakainin lang ng mga insekto. Yung istruktura pala yung nagaangat sa baging para masikatan ng araw at mamunga. Kaya hindi legalism ang magkaroon ng disiplina. Ito mismo nagpoprotekta sa atin laban sa pagkaubos. Kaya pala kapag nagtry tayong magbago ng mag-isa, madalas talaga tayong sumablay. Sinusubukan natin yung tinatawag na accidental growth. Na gusto lang nating magising isang araw tapos matibay na agad tayo. Hindi pala mangyayari yon kung wala tayong isinasadyang ritmo. Kaya para sa iyo na nakikinig na naghahanap ng practical application, yung malilinaw na hakbang para isabuhay to, inilatag sa libro yung 90-day blueprint patungo sa multiplikasyon. Pinaliwanag ni Villasis yung tatlong yugto nito. Days 1 to 30 para sa awakening and identity, tapos days 31 to 60 para sa formation and community. Tapos, day 61 to 90 para sa mission and leadership. Pero, bakit kailangang ganito yung pagkakasunod-sunod? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba pwedeng tumalon na agad tayo sa action doon sa mission and leadership para mas mabilis yung resulta at mas may impact agad tayo sa ibang tao? Nako, hindi mo pwedeng baliktarin yan. At yan mismo ang dahilan kung bakit maraming nag-uumpisang leaders o volunteers ang nagka-crash and burn. Bakit? Anong nangyayari pag inuna yung action? Kung uunahin mo yung day 61 to 90, yung paglilingkod, tapos wala kang matibay na pundasyon ng identity dun sa first 30 days, mapapahamak ka. Magiging pabida ka lang. Huhugot ka ng lakas sa sarili mong ego. At sa palakpak na mga tao. Kapag pinuna ka, guguho yung mundo mo kasi yung identity mo nakatali sa function mo. Kaya pala yung unang 30 araw nakatuon muna sa pag-intindi kung sino ka kay Kristo nang wala ka pang ginagawa para patunayan ito. Kailangan mong matutunang manahimik. Magtakda ng pang-araw-araw na ritmo ng pananalangin bago ka humarap sa tao. Kasi ang identity always dictates capacity. Tapos, kapag buo na yung identity mo, papasok ka na sa days 31 to 60, kung saan hindi ka pwedeng manatiling mag-isa lang. Diyan na papasok yung small groups at community. Kailangan mong kuskusin yung sarili mo sa ibang tao. Para matanggal yung mga magagaspang nating ugali, di ba? Pero pagdating natin sa days 61 to 90, yung may leadership, sigurado ako nung marinig mo yung salitang leadership, napaisip ka o baka kinabahan ka? Marami talagang nai-intimidate dyan. Kasi ang tingin natin sa leader, kailangang charismatic, kailangang extrovert, o magaling magsalita sa entablado. Paano naman yung mga mahiyain? O yung mga ayaw ng atensyon. Ibig bang sabihin hindi na sila pwedeng umabot sa huling yugto ng blueprint na ito? Diyan madalas nagkakamali ang nakararami. Nakaugat yan sa kultura natin kung saan ang pamumuno ay palaging nakalink sa mikropono at entablado. Lagi na lang pabida. Pero sa framework ni Villasis, binabasag niya ito. Ang pamumuno dito, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng posisyon o titulo. Ito ay simpleng relational influence. Relational influence. Paano ba yan sa practical na sitwasyon? Anong totoong ugnayan? Kung kaya mong yayain ng isang katrabaho o kaibigan na magkape, Tapos pakinggan lang sila. oo, pakinggan mo ng mabuti yung pinagdadaanan nila nang walang halong panghuhusga. At ibahagi yung mga simpleng katotohanan na natutunan mo dun sa unang 60 araw mo. Isa ka ng leader noon. Yan yung tinatawag na multiplication over maintenance, di ba? Imbes na i-maintain mo lang yung sarili mong pananampalataya at itago ito sa kwarto mo, ipinapasa mo siya. Nakabatay kasi yan sa prinsipyo sa 2 Timoteo 2.2. Ang generational impact, hindi yan nangyayari sa mga malalaking events o concert. Saan siya nangyayari? Nangyayari ito sa mga tahimik na usapan sa kusina, sa mga simpleng mensahe ng panghihikayat sa text, sa araw-araw na pagpapakita ng malasakit. Kahit yung pinakamahiyain na tao, kayang-kayang gawin ito kung malilaw sa kanya na hindi siya yung bida ng kwento, kundi tagapagdala lang siya ng liwanag. Exactly. Yan. Yan talaga yung pinakasentro ng lahat ng
pinag-usapan natin ngayon. Kung ibubuod natin ang masusining talakayang ito, nakikita natin na ang totoong pagbabago, yung hindi lang ningaskugon, ay hindi nagtatapos sa isang emosyonal na desisyon. Isa siyang panghabang buhay na proseso ng formasyon. Kailangan mo ng doktrina para tumibay ang identity mo. Kailangan mo ng istruktura para protektahan ka sa burnout. At kailangan mo ng community para maipasa yung natutunan mo. Mas pinapahalagahan nito yung lalim ng ugat kesa sa lawak ng mga sanga na nakikita ng publiko. Totoo yan. Nahamon ng framework na ito kung paano mo sinusukat yung tagumpay mo sa araw-araw na buhay. Mapatrabaho man yan o pamilya. Mas mahalaga ba sa akin kung gaano ako ka-visible sa social media o kung gaano katibay ang character ko kahit walang nakatingin? Napakalaking hamon yan. Diniin natin ng husto na ang tunay na paglago ay nangangailangan ng mabagal, malalim at human-centered na pamumuhay gaya ng ginawa ni Jesus. Mabagal pero sigurado. Pero bago tayo tuluyang maghiwalay, heto ang isang nakakagulat na thought experiment na gusto kong ipabaon sa'yo. Kung ang kaluluwa ba lang tao ay talagang dinisenyo para lumago sa pamamagitan ng mabagal na pormasyon at malalim na koneksyon, Paano yung modern ng buhay natin? yun na nga eh. Hindi ba't ang buong pagkakayari ng ating modernong lipunan na laging nakatuon sa efficiency, sa automation at sa pinakamabilis na resulta ay direktang kalaban ng ating kaluluwa? Mapapaisip ka talaga dyan. Para tunay tayong lumago at maging buo, kailangan ba muna nating sinadyang gibain yung pagka-addict natin sa pagiging efficient? Isipin mo yan sa pagharap mo sa mga susunod na araw. Hanggang sa muli nating pagsisiyasat dito sa ating deep dive. Naway baunin ninyo ang mga katanungang ito. Hanggang sa susunod.